Okay, mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. No? Ato i-pray uban nato mga kaigsunan kay uso na pong trangkaso karon. Unya ato ta sa ato ang pagtuon, ato ang ablihan ng ato mga Biblia. Ito na nato karon about the dual nature of a saved person, no? Ang duha ka kinaiyahan sa taong luwas. Dual nature of a saved person. Atong text na diya sa Galatians chapter 6 verse number 16. Galatians chapter chapter 5 di ay. Verse number 16 down to verse number 17. No? Ako sa ning Galatians chapter 5 verse number 16 to verse number 17. Mo na to ang text karon, no? So aron natay ma-take note, atong topic is the dual nature of a saved person. Ang duha ka kinayahan sa taong luwas, no? Mao na to ang pagatagan og pagtagad nining kabuntagon. Now, kung magisgot kag nature, no, kinaiyahan, buot pasabot dala na sa ato ang pagkatao. So, atong bahinon og kaduha mga kaigsunan, unsa maning duha ka kinayahan sa taong luwas? Una, naa kaniya ang gitawag og old sinful nature. No? Old sinful nature. Samtang ana usab siya gitawag og new spirit nature. Akong klarohon, ang taong luwas, no? Ang taong luwas lamang ang adunay dual nature, no? Ang dili luwas wala gyud na siya gitawag og new spirit nature. Okay? Mao na ang atong text nadiya sa Galatians chapter 5 verse number 16 to verse number 17. Makita nimo diha nga doon na gyud mag-away sulod sa ato ang pagkatao. Okay? Galatians 5 verse number 16. Nan ako nagsulti niini paglakaw diha sa espiritu o kamo dili magtuman sa kaibog sa unod. Kay ang unod nagkaibog batok sa espiritu. O ang espiritu batok sa unod o kini sila nagkasumpaki sa usa og usa. Mao nga kamo dili makabuhat sa mga butang nga buot ninyo. So, diri nimo makita nga do na gyud ay nag-away, no? Usa sa imo palihog og basa pa dapay sa Galatians 5:16 to 17. Galatians 5:16 to 17. 5:16, 17. Apan kung kamo magpinahita. Dili na mo, chapter 5 verse 16. Apan ako mag-ingon panaggawi ko sa espiritu. Kaya ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Verse 17, kaya mga pangibog sa unod kasupak sa espiritu. Ug ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa ulod. Kay kining duha naga
sinupakay man ang usa sa usa. Kay kining dili makabot sa Kay kining duha nagkasinupakay man ang usa sa usa. So, nagisgot na siya sa gitawag og dual nature sa taong luwas. No? Ang old sinful nature gitawag ni siya sa laing term nga Adamic. Adamic sinful nature. Buot pasabot, naa kanato ang kinaiya no sa pagkamakasasala tungod sa sala nga atong napanunod ni Adan or ni Eva. So ang old sinful nature naa diri ang gitawag nato nga pagkatawhanon. Okay? Naa diri ang pagkakalibutanon. Naadre ang gitawag og pagkaunod nun. Tawhanon, kinaata, tao pamanta, at naman tas lawas ato nga magkasasala, kalibutanon pa ta, no? Naadre ato pagkakalibutanon, pagkaunod nun, carnality, kining mga butang nga makaigsunan, naana diya sa ato ang gitawag og karaan nga kinaiyahan. So di gyud na mawala, no? Di gyud na mawala hangtod nga di pa ta mamatay ni ining kalibutan na. So ang new spirit nature mao ning panahon na nga na born again ka. Sa diyan na born again ka, matud pa sa arita sa 1 John, no? Ang nagpakatao nimo sa ikaduha nga higayon mao ang Dios, no? 1 John chapter 3 verse number 9. 1 John 3:9. Tanawa. Ang nagpakatao nimo mao si ang Dios. 1 John chapter 3 verse number 9. Og si bisan kinsa nga gianak sa Dios wala nagabuhat og sala kaya ang iyang binhi nagapabilin diya kaniya. Og siya dili makasala tungod kay siya gianak sa Dios. Okay? Now, ang old sinful nature naman niya ito pagkatawhanon, kalibutanon, pagkaunod nun. No? Mo niya ito ang lawas. So, nataw ta physically sa atong mama. Sa dihang nakadungog ka sa gospel, mo ni ang process mga kaigsuna, no? Sa dihang ang tao ako lang iklaroho na. Sa diyang ang tao, no? Example mo ni ang tao mga kaigsunan. Ang tao giwalihan yun sa gospel. Kinahanglan walihan siya sa gospel aron siya makadungog. Kay matod pa diya sa Romans chapter 10 verse number 17 nga ang pagtuo nagagikan sa madungog sa mensahe nga gikan ni Kristo. So, walihan una ang tao sa gospel. Sa diyang nakadungog, nakasabot ang tao sa gospel, ang nahitabo, nagrepent siya. No? Naghinulsol siya sa mga sala, mituo siya ni Christ, no? Ingon nga iyang personal nga manluwas, og iyang gidawat. Si Kristo ingon nga iyahang Dios. Sa diyang nahitabo, kinintulo sa iyang kinabuhi, diya siya nahimong na born again. John chapter 3 verse number 5. No? Nga except a man mo na gigamit diya nga term ni Apostle John. John chapter 3 verse number 5. Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." So, kung dili siya ma-born again, dili siya ma-born sa water and Spirit, dili siya makasulod sa gingarian sa langit. Ang water diha, no, dili na siya literal nga tubig. Nagisgot na siya sa gitawag og word
of God. Kining water diha nagisgot na og word of God, pulong sa Dios. Unsa nga klase nga pulong sa Dios? Mao ang gospel. Verse arita sa bersikulo. 1 Peter chapter 3 1:23. 1 Peter chapter 1 verse number 23. Iya iambak sa 25. Napo na siya sa Episo. Okay, arita sa Episo. Ephesians chapter 4, 5:26. 5:26. Unya Santiago, James chapter 1 verse number 18. So, dili di ay ma-born again ang tao. Dili siya matao pag-usab kung dili siya mawalihan sa gospel. Sa diyang nawalihan sa gospel, nakasabot siya, naghinulsol siya masala. Mitoo og midawat ni Kristo. Diha siya na born again sa Espiritu. No? Pinaagi sa pulong sa Dios nga iyang nadunggan nga mao ang gospel. Pagkasabot niya, ang balaang Espiritu may convict sa mao nga tao. Tanaw ha. Episo 1, versikulo 13. Ang gigamit niya nga ni Apostol Pablo after he believed. No? Episo 1:13. Human siya mituo, gitatakan siya sa balaang espiritu, no? Human nga kamo mituo, kamo gisilyuhan ni anang balaang espiritu sa saan. So, sa dihang mituo ang tao sa gospel, diha na siya na silyuhan sa balaang espiritu, sa Holy Spirit. So sa dihang naa na siya Holy Spirit, gipuy-an na siya sa Holy Spirit, naa na din gitawag og bunga, fruit of the Spirit. Galatians chapter 6 verse number 22 to 23. Diyan mo makita nga ang tao di ay nga naluwas sa iyang new spirit nature, mao din ay hinungdan. So karon, na siya fruit of the Spirit sa diyang na born again siya. Verse 22. Galatians 6:22. Sayop no? Chapter 5 di ay. Wala am di 22 diya. Galatians 5 verse number 22 to 23. Apan ang bunga sa Espiritu, mao ang gugma, kalinaw, kalipay, paggamay ng tuson, kalumo, paggamaayo, pagtuo, kaagho, pagpugong sa kaugalingon, sa mga ingon ni ana, walay balaod nga kabatok. Sa ato pa, ang tao di ay nga nawalihan sa gospel, kung siya nakasabot, mo repent gid siya. Kay gi-convict man siya sa Holy Spirit, mituo og midawat. Human siya naghinulsol mitog midawat, automatic mibunga, no? Ang mao nga Kristohanon. Doon na siya fruit of the Spirit. Karon, atong hinahinayan. So, ang old sinful nature naalang gyapon. Pero ang nakanindot kinahanglan new spirit nature. So karon, ingon nga mga luwas na gusto sa Ginoo, gusto sa Dios nga anaa kanato ang gitawag og regular. Unsa nga regular? Permi ba? Makanunayon nga gitawag og prayer. Makanunayon nga pag-meditate, no? Pag-meditate sa Word of God, no? Meditation, ato lang yung meditation. Psalms chapter 1 verse number 1 to 3. Bulan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan ni magatindog sa mga dalan sa makasala
ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton apan ana yang kalipay sa pag-meditate, no, pagpamalandong sa pulong sa Dios. So nagisgot na siya regular meditation sa Word of God as a saved person, mga kaigsunan. Unsa may purpose ni ana, no? Tanawa, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and his law do he meditate day and night. The word day and night, it means regular. Oh, pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 17. Pag-ingon nga pray without ceasing, nagpasabot na og regular. Oh. So, unsa pa gyud? Kining gitawag og pag alagad nato, no? Pagsimba sa Ginoo. Hebrews chapter 10, verse number 25. Ayaw mo pagbiya sa panagtigom. Nagisgot ag regular. Unsay purpose niini? Aron ma-maintain ang ato ang gitawag og spiritual nature, spiritual life nato. So, ang mahitabuan ni kung naa kay regular prayer, meditation, worship, and then kining gitawag og devotion, no? Na kay devotion, mao na devotion naman ng prayer o meditation sa Word of God. Kung naa kay regular as a saved, kining imong pagkatawhanon, kining imong pagkakalibutanon, kining pagkaunod nun, wala ni siya gitawag og kusog. Nga naman, mas kusgan man ang imong new spirit nature. Kung huyang wala kay regular, mo nang usahay matawhanon ka. Dili kay usahay makanunay na gyud. Mo ni bantayanan kayo. So mo na nga balik yung ka, no? Kaon yung ka sa espirituano mga butang. Dapat pagkanon mo ang imuang espiritu. Kaya kung ang imo lang pagkatawhanon, tanawa oh, ang atong pagkatawhanon, ang atong old sinful nature, kanunay nato ning ginapakaon. Like for example, padung pa lang kag simbahan, na kay nakita nindot sa kinon dutak sa kananoy. Imo nagipakaon ang pagkatawhanon, kalibutanon, pagkaunod nun. Oh, kita ka sa Facebook, daghang gid mga bati kayo, ginapakaon nimo ang imuhang old sinful nature. Nya wa kay regular time sa prayer, meditation. So, wala siya kusog. Kung kusgan ang imong gitawag og old sinful nature nya, huyang ang imong new spirit nature, may tabuan pirmi gyud siya mo daog. Daog yun siya. Oh. Example, karon adlaw natawanon ka, lagot ka. Oh, wa gyud mo ma-overcome ba? Mo nang ingon bitaw sa Ephesians. Asa na napita nga pagkasuko apan ayo pagpakasala. Chapter 5 na, verse 26. Adiday. 4:26. 4:26 pagkasuko kamo ug ayaw pagpakasala, ayaw tuguting masalupan ug adlaw ang inyong kapungot. 4 verse number 26. So bantayanan ni mga kaigsunan kay kining duha mag-away gini. Kung sa duha pa ni kanang binirahay og pisik, kung kisay kusgan mao gini budaog. Mao sab ni nahitabo sa tuwa, magsinumpaki gini. No na kay gustong buhaton pero di nimo mabuhat, ang dili nimo gustong buhaton mao imong nabuhat. No? Mao na isulti ni Apostle Paul. No, kay nakasinati man sa si Pablo ani. Tanawa ang Romans chapter 7 dota. Verse number 22. Romans chapter 7 verse number 22. Kaya ko nagagalipay des balaod sa Dios sumala sa sulod sa nga pagkatao
Apan ako nakakita og lain nga balaod dinhi sa akong mga bahin nga nagapakigubat batok sa balaod sa akong unahuna og nagadala kanako ngadto sa pagkabinihag ngadto sa balaod sa sala nga naa sa akong mga bahin. So si Apostol Pablo naghisgot siya sa iyahang old sinful nature nga madala gyud siya usahay. Matawhanon gyud siya, makalibutanon gyud siya. O mo na ang tambag ni Apostol John sa mga luwas sa 1 John chapter 2 verse number 15 to 17, ayaw higugma ang kalibutan. No? Kaya kung atong higugmahon ang kalibutan mga kaigsunan o ang mga butang niini, kita ang gugma sa man wala kanato. Subot pa sabot wala kanato ang pabor sa Ginoo. No? So mo na nga ang ato ang sa unang panahon sa di pa kaluwas, mao ra ginaan nimo ni ang imong pagkatawhanon, kalibutanon, unod nun. Wa kay tinguha sa mga espirituhano mga butang. Pero sa diha naluwas ka, makaingon ka nga ngano man gyud ni murag nabay maglalis sulod sa imong kagalingon ba? Tungod na siya sa new spirit nature. Ang Holy Spirit naa naman nato ga puyo naman siya mo'y makigistorya nato. Oh. Kunya kay ang old sinful nature ato pagkatawhanon naa pa man. So mo nang naagi pirming conflict sa atong kaugalingon. Kita mismo sa atong kaugalingon makabantay ta na nga naagi kanang gusto ipabuhat si Ginoo mo dili na ko mahimo. Oh. Okay, so ato tas pangutana. Base na mo'y pangutana. Clarification. So mo na nga balik ko dapat na kita regular nga feeding sa Word of God, no? Sa to ang spiritual life. Sa physical, ginapakaw na to, no? Buntag udto gabi niya dire ang kuya og once a month lang. Once a year. Okay ra once a day, no? Kaysa once a month murag luya ni gyud kay dire pidapita. Daghan na kay sakit mahitabo dire. Nanay mga doubt, no? Nana ang gitawag og kining pagduha-duha, alanganin na ka, no? Murag maka-feel jud ka nga murag distansya ni jud ka sa Ginoo. Mao na ang buhaton nimo kung luya na, repent lang yun. Balik ra yun sa Ginoo. Mo repent ka dili aron maluwas kun dili aron mabalik ang imuhang intimate ang kasuod nimo sa Ginoo. Ma-restore ba ang imong spiritual life. Okay? Basi na mo clarification sa di pa ta mo end. Wala ra? So, salamat no. I hope nga doon na tayo mga nakuha pagtulunan, nakatunan nato mga kaigsunan. So, ato ta sa tuwang second part no. O sa ato ring announcement, pirmi ko ma-nimo. Ato last week, mo-announce ko sa tuwang Catholic prayer nga kuan man revision na seminary. Moto one lang ko. So, karong Friday, this coming Friday, ang atuang pabalik sa atuang Catholic prayer. Balik na dito ng Sister Pep. Okay, nakalayo man para pa doon, di ba? So, karong Friday, ito din ang Sister Jennifer. No? Oragya po na ito ang sistema. Hindi hapon, no? Okay, so wala rin gamit niya. Hapon na lang. Bisa mga alas 3 siguro. Or alas 4. Ano na lang orasa. Kauli, mga alas 5. Haya pa ba alas 5? Haya pa na? Ano na mga alas 3:30. Total, bakasyon naman ito ang mga seminaryan. Nanay maka-back-up pa. Okay, niya. Ito ang nakapay na TV na. Puro magigabay ang libutan niya. Balik sa likod na siya. Kung 150 yun. Puro na hindi ito sa tubangan. Dato ba? Jadi ba? Sa balay na tako. Yan na. Wala mo siya.
So, wala siguro na na ito ang announcement. Yeah, wala na po kayo ang announcement. Ang karon din ang bakasyon, dinihinin ng repair dito sa Lungsod kay maka-sugod-sugod na taon sa Tradition Drive dito sa Kabangyo. Sura? Na kay Alaran. Kining sa Oslo no, bro, di pa yung taga-kuha na, kapilit. So, mga business. Establish lagi sila. O, ato iyan po, labi na sa mga katapag na magkasabos ka luwag, mabutismuhan ba? Kay, ang naya naman gipon, no? Sa ato iyan po, magkasabot din sila sa kaluwasan. Binaw din sila po. O, seryoso din sila binaw. Kanya ang tuhan, ito, ito kay sprayer. Uy, ito ang private jet. Pero private food, Oh. So, ato na lang i-move ni sunod Friday. Ang ato ang cottage sprayer kay pizza. Ang first Friday naman karong kuhan. Karong na Friday. So, ato ang cottage private jet. Then, may balik sa ito imsik.